Magandang umaga po sa lahat at welcome po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Father God, maraming salamat Panginoon sa umaga nito Panginoon. Salamat Panginoon sa napakagandang panahon na binigay mo Panginoon. Salamat din Lord sa inyong kapangyarihan na aming naranasan Panginoon. Simula kanina Panginoon, hanggang sa aming awitan Panginoon, sa aming Sunday School Panginoon, sa awitan Father God, tunay nga pong kasama ka namin sa lugar na ito Ama. Salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon, bigyan mo Lord ng pangunawa ang bawat isa, maunawaan namin ang mga salita sa umagang ito, Panginoon. Ako din na magtuturo, bigyan mo ako ng katalinuhan, Panginoon, at ibahagi ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita sa umagang ito. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ang tema po natin ngayon ay about sa breakthrough. Kasi sabi ni Pastor Sad, hanggang December dapat yun ang ating tema. Talagang yung pagpapala ay dumalo sa ating mga buhay. Ang tema po natin ay about sa breakthrough. Dapat po hindi natin limitahan ang kakayanan ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ko nga, yung binigay sa akin na issue ng Panginoon, yung pagpapagawa ng pangalan niya, kasi hindi ko alam kung bakit pag nakakakita ako ng mga yung malalaking pangalan, ng mga billboard tulad ng Robinson, kumukurot sa puso ko. Tulad ng mga SM, nakikita ko pa ako'y dumadaan. Hindi ko alam bakit nararamdaman ko yun. Bago ko lang ito naramdaman, mga ilang buwan pa lang, napag-usapan namin dito sa aming prayer gabi-gabi. Na bakit ang lalaki ng pangalan? Pag nakikita yung pangalan ng Robinson, ang laki ng R dyan, nakikita. So, nilagay ng Panginoon na talagang magpapagawa tayo ng malaking pangalan ng Panginoon. And Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Ilalagay po natin yan, bibili tayo ng isang area yan sa Santa Lourdes. Doon sa malapit sa cross siguro doon, malaking, tapos mataas, yung kahit nasa plane pa lang, ang unang nakikita sa Palawan, yung pangalan ng Panginoong Hesus, na talagang yun ang ating itataas. At pupuli na ngayong sunod na taon ay maumpisahan yan. So sabi ko nga Lord, kahit tumastos kami ng 50 million, mailagay lang yung malaking pangalan para ikaw ang maitaas. At yan po ay naging natin, bawat city ng buong Pilipinas, lalagyan natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Itataas natin ang kanyang pangalan. Huwag natin limitahan ang pagpapala mula sa Panginoon. Kasi pag napakaliit ng iyong iniisip, napakaliit ng vision mo, doon po natin binibigyan ng, kumbaga, ikinakaho natin ang kakayanan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon. Nabasa ko yung sa Bible, yung ginawa ng isang babae na yung binasag yung pabango sa paanan ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon, saan man lugar bahaging aking salita, ang ginawa ng babaeng ito ay mababanggit. At isang araw, mapabanggit nila na ang Bethel Church, itinaas ang pangalan ng Panginoon sa buong Pilipinas. At pag nangyari yun, hindi lang sa buong Pilipinas, may tatanyak ang Panginoon hanggang sa buong mundo. Gagawa ng kasaysayan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Mangarap tayo ng malaki. Magtiwala tayo sa Panginoon kasi malaki ang ating Diyos. Makapangyarihan ng ating Diyos at lahat ng ating ipinanalangin sa Panginoon, lahat ng ating idinulog sa Panginoon, ibinigay po ng Diyos. Salamat sa Panginoon. At talagang, kumbaga yung blessing ay sinulid na lang ang nakakabit. Ibabagsak na ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, isang araw, magsusumlid kayo sa napakalaking kongregasyon. Salamat, Lord. Talagang ako ay masaya sa binigay ng Panginoon na talagang siguro iikot na lang tayo ng Pilipinas para magpagawa ng malaking pangalan ng Panginoon. Hahanap tayo ng mga isang lugar sa Manila kung saan area na medyo malapit lang sa mga gilid ng mga malaking bundok para itaas ang Panginoon. Noong panahon po nagkaroon nung natuka ng ahas ang mga Israelita, naglagay sila ng malaking, ng ahas, yung katawan ng ahas, sa taas at ang bawat tumingin doon ay nabubuhay, hindi namamatay.
ang tumingin po sa pangalan ng Panginoong Hesus ay sigurado pong mayroong buhay. Tataas natin yung pakikilala natin ng Panginoon sa buong mundo. Sabi ko nga, yung Pope, kahit bata, kilalang kilala yung Pope. Pero marami pong tao, hindi kilala ang Panginoon. Marami rin Kristiyano na hindi nila alam ang kakayanan ng Diyos. Kaya napakaliit ng kanilang pangarap para sa Panginoon. Kasi ang iniisip nila yung kanilang kakayanan lang. Yung kakayanan ng Diyos ang nilagay natin sa ating mga puso. Kasi pag sa ating kakayanan, wala tayong kakayanan na magagawa. Pero pag ang Panginoon po ating pinagkatiwalaan, mangyayari ang breakthrough sa buhay. Ibibigay po ng Diyos yan sa atin. Pero dapat masipag kang manalangin. Kaya nga po dito sa atin, araw-araw po ay nananalangin. Sabi ko nga, hindi ka kapamilya ng Vintage Church kung hindi ka marunong manalangin. Dapat po tayong lahat nananalangin. Dahil yun po yung isang ating tatak, yung pananalangin. Sabi nga ni Pastor San, Pastor, bili ka na ng van. Bibili na po tayo ng van para manalangin tayo sa buong Puerto. Iikot tayo ng van. Naalala mo sa Jericho? Umiikot lang sila, bumagsak ang pader. Bumagsak ang wall at napasok nila. Ang buong Puerto Princesa, kung ano man yung wall na nilagay ng kalaban, ng kaaway, hindi natin wasakin para magkaroon ng revival sa buong Puerto Princesa. At isa ka sa gagamitin ng Panginoon. Isa ka sa gagamitin ng Diyos. Pag nakita niyo yung posporo, di ba? Yung posporo, subukan niyo pag yung palito na ay malayo sa bahayan, hindi titingas. Pero pag malapit doon, pag iyon na isilantig mo, magkakaroon ng apoy. At yung apoy na yun, pwede pong masunog ang isang city. Ang buong Puerto Princesa, kaya sunugin ng isang apoy na yun na maliit. At pag ikaw ay nag-aapoy sa pagtitiwala mo sa Panginoon, sa pananampalataya mo sa Panginoon, magkakaroon ng revival sa buong Puerto Princesa. Sa tao po, maraming makakakilala, pwedeng maligtas ang isang city sa pamamagitan ng isang tao may pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ang breakthrough po makukuha natin. Sabi ko nga, sa presensya ng Panginoon, mayroon pong biyaya. Mayroon po talagang tagumpay tayong makakamit pag ang presensya ng Panginoon ay nasa sa atin. Noong panahon po na si Jose ay ibininta ng kanyang mga kapatid, hindi siya iniwan ng presensya ng Panginoon. At nung siya nasa Panginoon, siya po ay naging pangalawa sa lugar ng Paraon at naging dakila at kinilala dahil kasama niya ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon at yung breakthrough ibibigay ng Panginoon sa atin. Yan po ang tema natin hanggang December, hanggang sa ating anniversary. Ang ating pong anniversary ay first week ng January. Ang ating pong tema doon ay Pistang Kristiyano. Kasi siyempre yung breakthrough na mag-test na tayo. Diba? At 3 litson yung ating litsonin. Kaya prepare natin, huwag muna tayong kumain sa Sabado para maubos yung litson sa linggo. Purihin ang Panginoon. No? At ang pagkagat po ng ating pag-aaralan, kaya tayong pagpalain ng Diyos kung tayo mananatiling tapat. So ang hinihiling po ng Panginoon sa atin, manatiling tayong tapat. Kasi kung hindi tayo tapat sa Panginoon, ay hindi natin makakamit yung breakthrough na hinihingi natin sa Diyos. Diba? Dapat po tayo maging tapat. Napakasarap ng mensahe kanina ni Pastor Paul. Diba? Na bibitinin ko pa sana, kaya lang lumabas talaga. Sabi ko, Paul, magpastor ka na. Papatayo ka ng malaking templo ng Panginoon. Ibibigay ng Diyos. Kasi nakikita ko sa Kanya yung katawagan ng Panginoon. Nakikita ko sa Kanya. At napakasaya bilang ama na nakikita ko tumatayo yung mga anak ko. Isang araw wala na sa kanila nagtatrabaho sa kung saan, kundi sa ubasan ng Panginoon. Dito silang lahat nagtatrabaho. At pag dito sila nagtatrabaho, yung sasakyan nilumlum na pick-up, 10 dubling gandang sasakyan ang ibibigay ng Diyos sa kanila. Masigit ang kayamanan ng Diyos kaysa sa tao.
Wala na pong ibang pinakamasarap na ginagawa sa mundo ito, kundi ang maglingkod sa Diyos. Nung kami ako po ay hindi pa talaga pastor, wala naman akong mga sasakyan. Wala akong ari-arian. Nagbabait nga lang ako nun. Pero nung maglingkod ako sa Panginoon, nakakarating ako saan lugar. May sasakyan ako. At may naniniwala na. Sabi na ni Pastor, bili ka na ng van. Parang gano'n lang na. So gano'n yung pagsitiwala ng van. Kaya, Lord, salamat Panginoon sa presensya ng Diyos. Pag nanatili ka, may breakthrough kang makikita. Mararanasan mo yun. Ngayon mahirap ka, bukas milyonaryo ka na. Ganun po kabilis pag tayo po'y manatiling tapat sa Panginoon. Pero kung sa 100, hindi mo maibigay yung tithes mo, binabawasan mo pa ng piso, mahihirapan po tayo. Sabi ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapapagkatiwalaan sa malaki. E paano tayo pagkakatiwalaan sa malaki kung hindi tayo pagkakatiwalaan sa malaki? Maliit nga lang, hindi tayo pagkatiwalaan. Yung pa kayang malaki. Kaya purihin ang Panginoon. Paano po tayo dapat hawakan natin yung pagpapala mula sa Panginoon? Ano ba ang dapat natin gawin? Ang sabi po sa John 15 verse 5, yan po ang unang angkan. Sabi diyan, number 1, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Mamumunga lang tayo ng sagana kung tayo ay nakadikit sa Panginoon. Kung tayo ay laging nasa Panginoon. Pero kung tayo wala sa Kanya, sabi niya, wala tayong magagawa. Sabi niya, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang isa pong sanga, na hiwalay sa puno, hindi yan mabubuhay. Matutuyo yan. Hindi yan mamumunga. Pero pag tayo po'y nananatili sa Panginoon, kaya kung ikaw ay nananatili, sabi niya, salita ng Panginoon, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kung tayo nananatiling tapat sa Panginoon, tayo po ay mananagana. Tandaan niyo palagi, walang anak ng Diyos na nagpalimos. Sabi ni Haring David, simula akong maging tao, maging bata, hanggang sa ako'y tumanda na, wala akong nakita na nagpalimos ng mga anak ng Diyos. So, panghawakan po natin ang salita ng Panginoon. Wala na pong ibang pinakadapat natin panghawakan, kundi ang salita ng Panginoon. Kaya sabi niyan, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Pag tayo po ay nanatili sa Panginoon, magbubunga tayo ng sagana. Hindi mo malaman kung saan nanggagaling yung mga blessing na ibinibigay ng Diyos sa'yo. Hindi mo alam kung paano nangyayari. Kung bakit nahawakan ko itong mga ganitong klaseng blessing. Ibibigay po ng Diyos. At hindi po magdadalawang isip ang Panginoon pag tayo po ay nanatiling tapat sa Panginoon. Pagpapalain tayo ng Diyos. Yan po ay talagang sa karanasan ko, hindi ko po mawari kung bakit ay yung mga bagay na dapat kong ginagawa. Kaya pag ako may pera, wala akong ibang iniisip kung paano ko mapapaganda ang kanyang templo. Bakit po si Solomon ang tinaguri ang pinakamayaman at pinakamatalinong tao? Kasi sa lahat ng naging hari, siya lang ang nakapagtayo ng templo ng Diyos. Siya lang ang nakapagtayo ng templo ng Diyos. Kaya full wisdom si Solomon, ang ari-arian niya, kaya nga nagsabi siya, walang kabuluhan ang lahat kung wala sa Panginoon. At ikaw ay templo ng Diyos. Bawat isa sa atin ay templo ng Diyos. Bakit nakakaranas ng kahirapan yung templo na yan? Bakit nakakaranas ng karamdaman yung templo niya? Kasi nagkukulang tayo ng tiwala sa Panginoon. Naaagaw ng mundong ito yung blessing na dapat para sa atin. Kasi nawawalay tayo sa Panginoon. Hindi tayo laging nakaligid sa Kanya. Kaya mapapansin mo sa sarili mo, nanghihina ka kung minsan.
Nakakaramdam ka ng mga bagay na negatibo sa puso mo. Ang kaisipan mo ay dinadala ng sanlibutan ito sa mga sanlibutan kaisipan. Kaya hindi ka nananatili sa Panginoon, kaya hindi nabumunga, hindi nagiging masagana yung templo na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kailangan po natin pangalagaan yung templo. At wala pong iba kundi ang ating katawan na ibinigay ng Diyos. Kaya nga sabi ko, dapat tayo ay nananalangin. Araw-araw. Araw-araw nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi ito po yung magbibigay ng tagumpay sa atin. Pag tumikit ka sa Panginoon, pag sa Panginoon ka umasa, ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa iyo. Pag ikaw ba ay nagtatrabaho, tulad ng military, ang military ba nagtatrabaho para sa kanilang pagkain? Hindi. Nagtatrabaho sila sa command ng ating presidente, ng ating ano. At sino nagpapakain sa kanila? Sino nagpapasweldo sa kanila? Siyempre ang gobyerno. Pag sila may karamdaman, sino nagpapagamot sa kanila? Siyempre ang gobyerno, kasi doon sila nag-work. Ikaw bilang anak ng Diyos, pag nasa Kanya ka, sino magpapakain sa iyo? Sino magpapala sa iyo? Sino magbibigay ng protection sa iyo? Sino magbibigay ng pagpapala sa iyo? At sino magbubuo ng magandang pamilya para sa iyo? Ang Diyos po. Kasi sa Kanya tayo nagtatrabaho. Kung ako ay makita niyang wala ng damit, kutay-kutay yung damit, walang makain, hindi ako mapupulaan. Ang mapupulaan ng Diyos. Hindi po papayag ang Diyos. Sabi nga ni Paul, kailanman hindi magkakautang ang Diyos sa iyo. Kasi siya yung pinakamayaman. Pero bakit po kung minsan nalalayo tayo sa Panginoon? Hindi tayo tumidikit sa Diyos. Sabi ko nga, pag mayroong sunog, ang tawagin mo, bumbero. Pag may kaguluhan, tatawagin mo, pulis. Pag gusto mo magpagupit, pupunta ka sa barbero. Mahaba yung buhok mo eh. Pero kung masakit yung ngipin mo, sa dentist ka pumunta, huwag sa barbero. Kasi hindi niya kayang bunutin. Kung ikaw ay may kasalanan, doon ka tumigil sa kayang magpatawad. Kasi yun yung kayang magpatawad ng iyong kasalanan. Pero bakit kung minsan pag tayo may kasalanan, lalo tayong dumidistansya sa Diyos? Lalo tayong lumalayo sa Panginoon. At ang pakiramdam mo sa sarili mo, hindi ka welcome sa Diyos. Napunta po ang Panginoon dito para sa makasalanan. Gusto po ng Panginoon, maranasan natin yung breakthrough sa buhay natin. Pero paano tayo ito maranasan kung tayo patuloy na dumidistansya sa Panginoon? Kasalanan po ibibigay ng Diyos. At sabi po sa John 15 verse 16, sabi po diyan, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hiniran ko kayo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga, sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Ang Diyos po ang pumili sa iyo. Kaya huwag kang magmamalaki sa Panginoon kasi siya ang pumili sa iyo. Bakit kung minsan nakakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay? Kasi kailangan mo yun. Ang military po, bago naging military, maraming pinagdadaanan. Kasi kailangan niyang pagdaanan niyo. Kasi para siya ay magtagumpay. Diba sa ating mga anak, nagbibigay din tayo ng mga pagsubok. Pag maliit pa sila, tinuturuan natin sila ng mga pambibi ng mga gawain. Pag malaki na, malaki-laki na ang pinabubuhat natin. At pag malaki na talaga siya, hinahayaan natin siyang mabuhay para sa kanyang sarili at para ma-realize niya yung mga tamang gagawin. Hinahayaan natin siyang magkamali para matuto siya sa kanyang pagkakamali. Hinahayaan tayo ng Diyos minsan magkamali para tayo ay matuto at lumapit sa Kanya. Kung minsan kailangan mo munang magkamali para ikaw ay lumapit sa Panginoon. Kung minsan, kailangan mo munang magkaroon at magkaroon ng maraming mamit mo yung mga taong mali para magkaroon ka ng taong mamit na mga tama. Kasi hindi mo may kukumpara kung hindi ka idadaan sa ganun ng Panginoon. Malalaman mo ba yung gwapo kung walang pangit? Kaya nga sabi ng mga pangit, magpasalamat kayo sa amin. Kung wala kami, wala din kayo.
Kasi hindi naman ma-identify sino siya. Kasi walang ipagkakumpara. Kaya tayo ay mayroong mga pangit na pinagdadaanan. Kaya po tayo mayroong mga, bakit nagdaan ako dito? Sa ganitong proseso, pinapadaan ka ng Panginoon doon para pag, di ba pag kumain ka, subukan mo na, paano mo mararanasan yung sarap ng isang tuyo? Subukan mo 1 linggo wala kang ulam. Pag kumain ka ng tuyo, talagang, ang sarap pala ng tuyo. Pero kung lagi kang karne, binigyan ka ng tuyo, walang lasa yan. Walang lasa yan, di mo yan maranasahan. Dinadaan tayo ng Panginoon doon para pag binigyan ka ng pagpapala, iingatan mo yun. Sabi ni Paul, pag may pera, inininegosyo, hindi binibili lang kung ano-ano. Ba? Kahit banana cue. Ay, ngayon ko lang nalaman na ang banana cue pala, pag 2 tuhog lang. Pag 3 pala, mayroon pang iba, di ba? Kaya pag magluto kayo, 2 tuhog lang para banana cue talaga. Purihin ng Panginoon. Marami po tayong pinagdadaanan kasi mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. At pag dumating yung pagpapala ng Panginoon, ang sarap po namnamin. Ang sarap po namnamin. Kasi yun po yung pretro ibibigay ng Diyos. Paano ka magkakaroon ng ay 2 beses ka pa lang naman nalugi sa business mo. Mali mo, ang gusto ng Panginoon, malugi ka ng 10 beses bago kanya pagpalain. Bumagsak ka muna ng 10 beses at pag inangat ka ng Diyos doon sa pang-11 o pang-12 beses, iingatan mo yung brad. Kahit 5 doon, baka hahawakan mo na. Kasi ang dami mo ng pinagdaanan. Di na mo pabayag na malulugi mo yan. Di ba? Kung minsan doon tayo natututo, doon tayo nagkakaroon ng pagpapala. Kasi kung hindi tayo dadaan doon, nako, hindi po tayo magtatagumpay sa buhay na ito. Hindi tayo magtatagumpay. Kaya kayong mga anak natin, pag marunong nang kumain, hinahayaan natin, hindi natin sinusubuan. Meron po sa aming lugar nung kami nasa Bicol. Kasi po ang tatay niya ay gobernador sa amin. Siya ang may-ari ng bayan Del Gallego. Kaya nga, Del Gallego ang kanilang apelyido, ipinangalan sa kanila yun. Lahat ng tao titira doon, binibigyan ng bahay. Ngunit yung mga anak nila, kahit magsain, hindi marunong, magtimpla ng kape, hindi marunong. Kaya nga ako nagtitimpla ng kape ko, hindi na ako nag-uutos. Para alam ko na yung lasa talaga. Ngayon naman, 3-in-1 na wala ka nang lasa-lasa pa, titimplahin mo na lang. Yung hindi marunong, nung mamatay yung mga gulang niya, at pati mga lupa nila, hindi na nila alam sa sobrang dami. Kung sino-sino lang tumitira. Alam mo, kahit pagsahin hindi marunong, sabi nila, hindi naman kami maghihirap. Kasi isang bala lang. Ganun lang ginagawa nila. Pag hindi na kaya, nagbabaril sa sarili. Mga Kastila po ang laki mo ngayon. Kasi hindi naturuan. Hindi naturuan. Ay, ano na nga elementary na yun, hindi nga marunong magsubo eh. May taga-subo sa pagkain. Kasi hindi naturuan. Lahat sila ganun ang nangyari. Nagpapakamatay sa pag-iinom, nagpaparil sa sarili, kasi, pero ang dami nilang ari-arian, milyonaryo pa sila, pero hinahayaan lang nila sa mga tao yung kanilang lupa. Ay, hindi nga sila marunong, kahit nga magkasikaso ng lupa, hindi nila alam kung paano gagawan yung mga papel ng mga lupa nila, kaya mga asyenda nila, walang titulo, kasi nung una, hindi naman uso yun. Hindi masyadong mahigpit. Pag sinabing kanila yan, kanila na yan, wala nang kukuha. So, hindi po naturuan. Bakit ka may pinagdadaanan? Kasi napakalaki na ibibigay ng Diyos sa iyo na pagpapala. Yung breaker mo na ibibigay ng Diyos sa iyo, yung mga bagay na hindi mo pa, kahit sa panaginip, hindi mo pa napanaginipan. Ganun po kalaki ang pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin. At ang sikreto lamang po nito, dapat po ito ang ating binabasa. Araw-gabi, para po maranasan natin yung breakthrough na ibibigay ng Diyos. Ang sabi po sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng utusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay.
Ito po yung pure mula na ibinigay ng Panginoon sa atin. Dito na po natin makikita kung paano tayo pagpapalain ng Panginoon. Pag ito po ay ating binabasa palagi, ito ay dinidili-dili natin araw-araw, araw-gabi. Kaya sabi ko lagi, yung iba kasi dili na magbasa. Sa ulo ko na yan. Alam ko na yan. Pero pag nagbabasa po tayo, ito po, kaya sabi ko, ito yung mapa natin. Ito po yung tunay na mapa natin ng buhay. At yung biyaya po, dapat magbasa po tayo. Hindi yung dili na tayo magbasa kasi maganda rin kasi po nagbabasa. Pag tayo po ay nagbabasa, mayroon pong natututunan. Saan pa natututo yung mga estudyante? Bakit natuto yan? Hanggang sa naging teacher. Kasi pag sinabi ng teacher, magbasa ka. Ay nagbabasa. Pero yung hindi na magbasa, wala, hindi na natuto. Hindi na natuto, hanggang doon na lang. At ayaw nang mag-aral. Sino masipag mag-aral? Di ba yung marunong? Yung marunong. Nung nag-aaral po ako, ang Pilipino sa akin, talagang easy-easy lang yan. Pati yung math. Pero pag sa English, ayaw ko na halos pumasok. Parang, sir, bigyan mo na lang ng ibang ano. Grabe, hirap. Pero alam niyo, bakit pinagdadaanan mo yun? Kailangan mong matuto. Kailangan mong matuto. At pag natutunan mo ang salita ng Panginoon, may breakthrough sa buhay. Ibibigay at ibibigay ng Diyos yan. Yan, sabi niya dyan, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ay pag masagana at matagumpay, ay alam mo na kung anong meron ka. Meron kang isang asawa at isang pamilya. Kasi kung minsan kasi pag maganyan na ang buhay niya, iba na ang nasa isip eh. Iba na. Hindi po tayo tulad ni Haring Solomon na iba yun. Mahalin natin ang salita ng Diyos. Ito po yung magbibigay sa atin ng tagumpay. Ito yung magbibigay sa atin ng pagpapala. Lahat po ng mga bagay sa mundong ito galing sa Diyos. Lakihan naman natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Pag ako nga nag-pray, sabi ko, sinasama ko si Dudo ito eh. Isang araw, magbibusiness ka na lang. Siningin na pala ako magbibusiness. Ikaw, isasama kita. Kasi matututo na yung mag-drive si Dudo eh. Pero si Atan talaga yung ating driver kasi kailangan talaga ito si Atan lagi nakadikit sa atin eh. Kasi hindi lang tayo Palawan. Luluwas tayo. Sa Manila kasi lahat ng city, lalagyan natin ang pangalan ng Panginoon Jesus Christ, the simplest day, today and forever. Maglalaan tayo ng 1 bilyon para dyan sa bandit na yan. Salamat sa Panginoon. Pag nakapag-umpisa tayo dito sa Santa Lourdes, lahat ng taong dadaan, makikita ang pangalan ng Panginoon Jesus. At maamin, sino yung naglagay niya? At hahanapin nila yung Bethel Church sa lugar na ito na isang templo na at malaki na. Bigyan natin ng karangalan ng Diyos sa bawat ginagawa natin para maranasan natin ang biyaya mula sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Ibigay natin ang 100% ng ating pagtitiwala sa Panginoon. At ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 5, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. So lahat ng bagay po, pag tayo nakipag-isa sa Panginoong Hesus, lahat ng bagay tayo magiging masagana, maging sa pananalita. Ay much more, pag tinaas mo ang pangalan ng Panginoong Hesus sa buong Pilipinas, magkakaroon ka ng isang libro sa buong Pilipinas. Bethel Church. Itinaas ang pangalan ng Panginoong Hesus sa buong Pilipinas. At pag naitatag mo yan dito, buong mundo makikilala ka at mababanggit. At sa history natin, ilalagay ang lahat ng pangalan ninyo. Yung mga naunang nakalagay. Kasi honor yun. Kasi gumawa tayo. Lahat naman ng gumawa ng kabutihan sa pangalan ng Panginoon, inonor ng Diyos. Ipinakilala ng Panginoon. Ipakikilala ka rin ng Diyos.
At isang araw, lahat ng pamilya mo, kasama mo nang naglilingkod sa Panginoon. Magkakaroon ng revival, bawat family makakakilala sa Panginoon. Ganun po dapat tayo magtiwala sa Panginoon para yung breakthrough na ibibigay ng Diyos sa atin, makapit natin. Alam po ninyo, andyan na yung biyaya ng Diyos. Kaya lang hindi makapasok kasi may nakaharang. Naniniwala ka na makapangyarihan ang Diyos mo, mayaman ang Diyos natin, lahat kaya niyang gawin. Pero sa puso't isip mo, Lord, mangyayari nila ito. Iniinsulto natin ang Diyos. Nagkakaroon tayo ng pagdududa. Samantalang pag tayo nakipag-isa sa Panginoong Hesus, tayo po'y mayroon ng kasaganaan. Ang ginina natin yun. I-clip na natin yun. Huwag na natin itong parang hindi ito mangyayari kasi tayo po laging nakatingin sa ating kakayanan. Huwag natin ibase doon. Lagi natin ibase sa Panginoon yung kakayanan ng Diyos. Kasi pag sa ating kakayanan, ay hanggang dito na lang talaga tayo. Pero pag sa Panginoon po, maaamis ang tao sa buhay mo. Isang araw, bakit kaya hindi ko na makita dito si Dodoy na sumasakay? Wala na kaya siya dyan sa tabang kumpang? Yung pala nakakotsil, hindi na nakikita. Di ba? Si Kuya Lito ba umalis na dyan? Kasi matagal mo nang hindi nakikita. Yung pala, ang tindig ng kotse niya, hindi mo mapansin talaga sa loob. Diba? Bakit kaya yung mga taga-Bethel, parang wala na lahat dyan? Hindi ko nakikita. Wala na kasi nagmumotor. Lahat naka-4 wheels. At imbis na dumungaw, nag-chat-chat na lang, dito na ako. Magkatabi na yung sasakyan niya, nag-chat-chat pa kayo. Kasi mawawala yung aircon. Matatanggal yung labi. Kasi ganun ka na namumuhay sa presensya ng Panginoon. Kasi yung sabi ng salita ng Panginoon, mararanasan natin yan. Kasi 5 minutes, yung kanyang pang-deliver, hindi na yung tap-tap. Diba? Naka-purpose na. At hindi na siya lumalabas para maglagay ng mga paninda. Sana si 5 minutes, yung pala nasa loob. Tao na lang yan lumalabas. Kasi pinagpapala ng Diyos, yung totoong ng tapat sa Kanya, manatili po tayong tapat sa Panginoon. Kaya pag meron kang 10 piso, itago mo na yung piso. Pag may 100 ka, itago mo na yung 10 piso. Para yung pagpapala ng Panginoon, maranasan natin. Walang magulang naghangad na maghirap ang kanyang mga anak. Lahat po ng magulang ang hangad ay lumaluan at maginhawa ang kanyang mga anak. How much more ang Panginoon? Itatanungin ko kayo, sino sa inyong magulang, may 2 kayong anak, sino ang gusto mong maghirap sa 2 mong anak? Wala, di ba? Lahat sila gusto mo yumaman. Pero bakit sa palagay mo ba gagawin ng Diyos sa iyo yung paghihirapin ka samantalang tapat ka sa Kanya? Hindi po gagawin ng Diyos yun. Tao nga mayroong pagmamahal na gano'n. Panginoon pa kaya? Kaya yung aking pagtitiwala sa Panginoon, yung aking pananampalataya, pag ako'y nagwikwento doon sa mga taong hindi ako kilala, hindi sila maniniwala. Pero yung mga pastor na nakasama ko sa pag-aaral namin sa Fort Barton, talagang tuwan-tuwa sila doon nakapalibot nang i-share ko ang biyaya ng Panginoon. At ini-encourage ko sila, manalangin kayo. Manalangin kayo. Sayang kasi, yung biyaya na para sa atin, hindi natin naranasan kasi hindi magkaroon ng daan para sa pagpapala para sa iyo. Kaya salamat sa Panginoon. Purihin ng Panginoon na ang lahat po ng bagay may tagumpay pag tayo po'y nanatiling tapat sa Panginoon. Manatili po tayong tapat sa Panginoon. Hindi po tayo magkukulang. Ano man yung mga bagay na kailangan natin. Ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos. Sabi ni Lord, itong tinitingnan ko kayo palagi. Kasi mga ilang panahon pa, hindi na ganyan yung mukha niyo. Maaaring nalililaw na kayo. Hindi sa sakit, ha? Kasi hindi na ano yung nakalagay sa liin. Di ba? Hindi na for... Oo. Di ba? Kasi pinagpala na kayo ng Panginoon. Ang sabi kanina sa Sunday school natin,
Enjoy naman. Pag mayroon mag-enjoy naman, huwag yung hindi nag-i-enjoy. Ay naalala ko yung isang testimony ng isang tao. Nung siya ay engineer at nangarap talaga siya ng bakasyon ng pamilya nila sa ibang bansa. Sabi niya, 9 years, 10 years tayo mag-iipon. Kasi matagal sila pupunta sa ibang bansa. Para tayo ay magbakasyon. Magsaya tayo. Ay pang 9 years namatay. Pang 9 years namatay. Hindi natuloy yung bakasyon. Nag-asawa ng iba yung asawa niya, yun ang kasama doon sa ibang bansa. Diba? Mag-enjoy naman tayo kung ano yung mayroon tayo. Yung templo tayo ng Panginoon. Alimin natin, pasayahin natin para makamit natin yung biyaya ng Panginoon. Huwag naman yung parang ayaw mo nang humugot kahit piso. Yung text, tinabi mo na rin kasi para sa pag-iipon. Diba? So mag-enjoy po tayo dahil ang blessing po ng Diyos, hindi po ipinagkakait. Hindi po ipinagkakait ng Diyos ang blessing niya sa mga taong tapat sa Kanya. Maging tapat po tayo sa Panginoon, may papapala mula sa Diyos. Tayo po yung mukha tayo manalangin. Father God, salamat po Ama sa iyong pagpapala sa umaga nito, Panginoon. Sa iyong mga salita, Father God, na ibinigay sa amin sa umaga nito, tunay nga po may breakthrough pag ikaw ang kasama namin. Pagmulain mo yung mga anak, Panginoon, makamit namin ang tagumpay mula sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, ang lahat po ng aming kahilingan, ito po yung aming pinasasalamatan na sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord.